Sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, isang panibagong high-precision drone strike ang isinagawa ng Ukraine laban sa isang Russian military fuel train sa pagitan ng Livadne at Molochansk sa okupadong bahagi ng Zaporizhia Oblast. Ayon sa Ukrainian Main Intelligence Directorate, mahigit 18 hanggang 20 fuel tankers ang nasunog at nawasak sa operasyon. Ang sunog ay tumagal ng maraming oras at kitang-kita pa raw mula sa 20 kilometers ang layo. Direktang tinamaan ng strike ang makina ng tren dahilan upang maparalyze ang buong convoy. Ang taktika ng isinagawang drone strike ay malinaw na sinadyang tamaan muna ang mga fuel tankers na nasa gitnang bahagi ng tren. Isa itong matalinong taktika upang lumikha ng pinakamalawak na epekto ng sunog. Sa pagsabog ng unang tangke, agad na nilamon ng apoy ang katabi nitong mga tanker na puno rin ng highly flammable na sangkap tulad ng diesel at gasolina. Ayon naman sa local intelligence reports, hindi lang train ang napinsala, pati ang mismong railway track ay hindi na magagamit ng hindi bababa sa 2 linggo. Ang nasabing railway corridor ay isang kritikal na daluyan ng supply para sa mga puwersa ng Russia sa Zaporizhia at Kherson frontlines. Kaya naman ang pagkapilay nito ay paniguradong maantala ang supply ng gasolina, mga armas at iba pang gamit pang gyera. Sa naturang pag-atake, gumamit ang mga Ukrainian ng mga tinatawag na FPV kamikaze drones. Ang mga ito ay murang drone platforms na karaniwang ginagawa ng improvised explosive warheads mula sa mortar shell, PG warheads o TNT blocks. Ang bigat ng payload nito ay mula 400 grams hanggang 800 grams, sapat na upang pasabugin ng isang fuel tanker kapag tinamaan ang weak spot nito. Ang mga FPV drones na ito ay nakadesenyo upang magkaroon ng high maneuverability at pinapagana ng isang live camera feed na siyang ginagamit ng operator upang direktang isalpok ang drone sa target. Bukod pa riyan, ang teknolohiya ng FPV drones ay may kalamangan. Hindi ito madaling madetect ng radar at kayang iwasan ng electronic warfare systems ng Russia kung gagamitan ng analog transmission o fiber optic tether. Bukod dito, ang range ng mga ito ay sapat upang makaabot sa 10 to 20 kilometers mula sa launching site. Dahil dito, nagagawa ng mga Ukrainian na umatake kahit nasa ilalim ng heavy surveillance zones. Ngayon mga kapatid, isa lamang ang layunin ng Ukraine sa pag-ataking ito, ang sirain ang mga tanker na nagdadala ng gasolina at diesel para sa mga armored at supply units ng Russia sa Southern Front. Ang tren na may dalang gasolina ay mahalaga sa operasyon ng mga tangke, supply trucks at iba pang sasakyang militar. Kapag nawasak ang supply, hindi na makakagalaw ang mga sasakyan at mapipilitan ang mga unit ng Russia na umatras o tumigil. Pinupuntirya ng Ukraine ang kahinaan ng Russia. Sa halip na harapin ng direkta ang mas malaking puwersa ng harapan, tinatarget nila ang mga logistik. Bukod pa riyan, layunin din ng Ukraine na guluhin ang kumpiyansa ng mga puwersa na nasa frontline dahil sa tuwing tinatamaan nila ang isang target sa tinaguriang rear area o malayong bahagi mula sa aktwal na bakbakan, mapapaisip ang mga sundalong nasa frontline ng kawalan ng seguridad dahil ang lugar na iyon ay inaasahan nilang kanilang magiging safe zone kung saan sila ay makakapagpahinga, makakapaghanda at makakapagreorganisa ng walang banta ng pag-atake, ngunit inaatake na rin ng Ukraine. Ang mga ganitong klaseng drone operations ay bahagi ng tinatawag na deep strike doctrine ng Ukraine. Sa halip na diretso lamang sa frontline engagement, pinupuntirya ng Kiev ang mga malalayong target behind enemy lines, lalo na ang mga fuel depot, rail hubs at communication centers. Ito ay para hadlangan ng reinforcement at resupply operations ng Russia bago pa man makarating sa frontline. May tuturing ding psychological warfare ang ganitong uri ng pag-atake na mayroong malawak na implikasyon. Halimbawa, bagaman hindi mga frontliners ang mga logistic personnel ng Russia na namamahala ng supply, transportasyon at maintenance, ngunit sila ang backbone ng anumang operasyon. Kapag sila ay nasa stress o laging nag-aalala sa posibilidad ng drone attack, nagiging mabagal at masalimuot ang daloy ng kanilang trabaho. Dahil dito, mapipilitan ng Russia na mag-redirect ng kanilang mga unit upang bantayan ang mga tren, relays at supply convoys. Ibig sabihin, may mga sundalo o kagamitan na hindi na maaaring gamitin para sa aktwal na bakbakan dahil kailangan silang italaga bilang rear guard laban sa mga banta ng drone. Ito ay malinaw na tagumpay para sa Ukraine sapagkat ang murang drone strike ay hindi lang nakasira ng tren, nakahila rin ng puwersang militar palayo sa labanan at naghasik ng takot at pagdududa sa mismong sistema ng logistics ng Russia. Ayon sa OSENT analysis, ang pinsalang dulot ng pag-atake ay hindi lamang limitado sa tren. Ang mismong railway ay kailangang kumpunihin at ang backup logistics na nakadepende sa railway ay kailangang ilipat sa mas mabagal at mas delikadong ruta tulad ng truck convoys. Ang problema rito, ang mga ruta sa lupa ay exposed sa artillery at drone strikes, kaya lumiliit ang option ng Russia para mag-resupply. Sa aspeto ng gastos, panalo rin ng Ukraine dahil ang isang FPV drone ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $400 hanggang $800 bawat isa, habang ang nasirang tangke ng gasolina at locomotive ay umaabot ng milyon-milyong dolyar.
Bukod dito, ang aspeto ng pagkaantala sa supply chain ay mas mataas pa kaysa sa mismong pisikal na pinsala. Ito ay classic case ng asymmetric warfare, mura ngunit sobrang disruptive. Hindi rin ganong kadaling gumanti ang Russia sa ganitong uri ng pag-atake. Ang mga FPV drone na ginagamit ng Ukraine ay likas na mahirap matukoy at mas mahirap pigilan. Sa sukat na halos kasinlaki lamang ng isang backpack, ang mga ito ay masyadong maliit upang ma-detect ng conventional radar systems na karaniwang idinisenyo para sa mas malalaking aerial threats tulad ng missile, fighter jets o helicopters. Bukod pa rito, mabilis lumipad ang mga drone at karaniwan ding mababa ang altitude ng kanilang pagmamaniobra, kaya't lumulusot sila sa mga blind spot ng radar coverage at air defense grids. Ang ganitong klaseng banta ay isang critical vulnerability para sa Russia habang sila ay patuloy na nakafocus sa paghahanda laban sa mga high altitude or large-scale attacks. Hindi nila inasahan na ang mismong malaking pinsala ay maaring manggaling sa mumurahing drones na kayang ikarga sa likod ng pickup truck o i-deploy mula sa isang kubo. Dahil dito, nagiging invisible weapon ang FPV drone, isang sandatang hindi tradisyonal ngunit may kakayahang magparalisa ng critical assets gaya ng tren, fuel depot at command post. Kung nais namang pigilan ng Russia ang ganitong uri ng banta, hindi sapat ang kanilang kasalukuyang mga air defense system. Kailangan nila ng panibagong teknolohiya, mga low-altitude detection radars, counter-drone jammers at AI-guided interception system na hindi pa nila ganap na naipapatupad. Sa madaling salita, ang FPV drone ay hindi lamang pisikal na problema, kundi isang technological na hamon na hindi pa kayang tapatan ng kanilang kasalukuyang depensa. Ang pagsabog ng fuel train ay naganap sa parehong railway corridor kung saan nagkaroon na rin ng drone strike noong Mayo. Nangyari ito dahil maaaring hindi pa sapat ang presensya ng Russian electronic warfare at drone jamming system sa lugar na ito o sadyang napakalawak ng kailangan nilang bantayan. Isa sa mga malaking aral sa insidenteng ito ay ang kahalagahan ng rear area defense dahil sa modernong teknolohiya, ang likod ng battlefield ay hindi naligtas. Ang mga supply line, communication hub at refueling stations ay maaari nang tamaan anumang oras. Sa kasong ito, ang railway infrastructures ng Russia ay naging bagong frontline ng labanan. Bukod sa military impact, may epekto rin ito sa pangkalahatang estratehiya ng Russia sa timog Ukraine. Kung tuloy-tuloy ang ganitong strikes, mapipilitan ng Russia na umatras o mag-consolidate ng forces para lamang mapanatili ang supply. Makakaapekto ito sa tempo ng operasyon, lalo na kung may nakahandang counter-offensive ang Ukraine sa rehiyon. Hindi rin imposibleng magkaroon ng cascading effect sa moral ng Russian troops. Ang balita ng sunog at pagkasira ng supply ay maaring magdulot ng kawalan ng tiwala sa logistic chain. Sa anumang digmaan, ang moral ng mga sundalo ay kritikal. Kapag alam mong walang gasolina o backup, mas mahirap magtagumpay sa frontline. Ang operasyon na ito ay posibleng sinabayan ng diversionary tactics sa ibang bahagi ng frontline upang iligaw ang pansin ng Russia. Ang ganitong coordinated strike ay nagpapakita ng maturity sa operational command ng Ukraine. Hindi ito simpleng isolated incident kundi bahagi ng mas malawak na campaign ng disruption. Kung titignan sa konteksto ng buong 2025, lumalakas ang loob ng Ukraine na tumarget ng deep areas ng Russia gamit ang drones. May mga naunang ulat na rin ng strike sa fuel depot sa Rostov, Belgorod at sa loob mismo ng Russian mainland. Ang kasalukuyang strike sa tren ay isa lamang bahagi ng lumalawak na drone doctrine ng Ukraine. Sa kabuuan, ang paggamit ng drone ng Ukraine sa pagsira ng mga fuel trains ay hindi lamang isang simpleng taktikal na operasyon. Ito ay isang stratehikong hakbang na sadyang idinisenyo upang papagalin at pahinain ang galaw ng mas malaking puwersang militar ng Russia. Sa modernong digmaan, hindi laging pinakamaraming tangke o pinakaarmadong sundalo ang susi sa tagumpay, kundi ang kakayahang mapanatili ang tuloy-tuloy na supply ng enerhiya, pala, pagkain at komunikasyon. Sa kasaysayan ng digmaan, ang supply chain ang madalas na nagiging pinakamahinang punto. Maraming puwersa ang bumagsak hindi dahil sa pagkatalo sa labanan, kundi dahil sa pagkaubos ng supply o pag-aantala ng reinforcement. Alam ito ng Ukraine kaya't sa halip na harapin ang superior firepower ng Russia, pinupuntirya nila ang mga critical ngunit mahihinang bahagi ng operasyon ng kaaway na kinabibilangan ng mga fuel depot, supply train, command post at communication hubs. Ang mga target na ito kapatid ay hindi masyadong binabantayan ng mahigpit ng Russia kaya't sa pamamagitan ng mura ngunit epektibong drone strike, nakakalikha ang Ukraine ng epekto na hindi lamang pisikal kundi operational at psychological. Sa ganitong paraan, hindi nila kailangang talunin ang buong hukbo ng Russia sa isang labanan, sapat na ang pagbagsak ng mga haligi ng logistik upang magsimulang gumuho ang buong makina ng digmaan. Pinatunayan din ng serye ng mga pag-atake ng Ukraine na hindi sapat ang pagiging advance sa teknolohiya ng isang hukbo kung may butas ang kanyang depensa.
Maaring taglayin ng isang military power ang pinakamodernong mga tangke, precision-guided missiles at makapangyarihang air force. Ngunit lahat ng ito ay walang saysay kung ang gasolina, bala at supply ay kayang sirain ng isang drone na nagkakahalaga lamang ng $400. Ang ganitong realidad ay isang malupit na paalala sa mga superpower. Sa makabagong digmaan, ang tagumpay ay hindi lamang nakabase sa brute force, kundi sa katalinuhan ng pagpili ng target at paraan ng pag-atake. Sa murang halaga nakapagdulot ang Ukraine ng pinsalang $1 milyong ang katumbas, hindi lamang sa kagamitan kundi sa moral at koordinasyon ng kalaban. Sa huli, malinaw na ipinakita ng drone strike sa train ng Russia na nagbago na ang kalakaran ng digmaan. Ang mga panahong dominado ng traditional na tank-on-tank warfare at frontal assault ay unti-unting niluluma ng mabilis na pag-usbong ng drones, precision strike at intelligence-driven operation. Ang digmaan ngayon ay hindi na lamang laban ng mga mabibigat na sandata, kundi labanan ng diskarte, teknolohiya at kahusayan sa pag-target ng kahinaan ng kalaban. Ang kasanayan ng Ukraine sa paggamit ng low-cost, high-impact na teknolohiya ay nagbibigay ng bagong dimensyon sa larangan ng digmaan, isang patunay na sa panahon ngayon, ang tunay na lakas ay hindi na lamang nasusukat sa dami ng tangke, kundi sa talas ng pag-iisip at bilis ng innovation. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!